Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang ginagawa at ginagawin pa ng Diyos sa iyong buhay? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Romans chapter 8 verse 30. Sabi po ay, "Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified." Um, ang topic po natin ngayong araw ay tungkol sa order of salvation na sa Latin ay tinatawag na Ordo Salutis. Ito po ay isang theological concept na nagpapaliwanag kung paano ina-apply ng Diyos ang kaligtasan sa buhay ng isang tao. Mula umpisa hanggang dulo, hindi po ito simpleng listahan ng steps na parang checklist. Bagkus ito ay isang malalim na paalala ng sovereign grace ng Diyos na siya ang kumikilos, hindi tayo. Number 1 na katuruan is, salvation is God's work from beginning to end. Sabi sa Romans chapter 8 verse 30, may mga taong pinili na ng Diyos, tinawag, pinaging matuwid at pinaluwalhati. Lahat ng ito ginawa niya hindi lang dahil deserving tayo, kundi dahil mahal niya tayo. Mula sa simula, before pa tayo pinanganak, may plano na siya para sa atin. Kung iisipin natin, kahit nung hindi pa tayo aware sa kanya, gumagawa na siya ng paraan para tayo maligtas. Calling, regeneration, faith, justification, sanctification, hanggang glorification. Lahat yan bahagi ng proseso ng kaligtasan. Ang galing lang isipin na hindi lang pala one time ang salvation. Ito ay isang buong journey kasama ang Diyos. Ang second teaching is, the believer's journey is secure in God's hand. Minsan, nakala natin kapag tayo ay naligaw o nadapa sa ating faith walk, mula na talo na tayo. Pero ang order of salvation ay nagsasabi sa atin na kung sino man ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Hindi bitin, hindi kapos at lalong hindi sayang. Kapag tayo ay tinawag niya, hindi lang iyon simula ng bago nating buhay. Ito rin ay isang garantiya na hanggang dulo, hawak niya tayo. At ang last teaching is, if God cares about the big things, He also cares about the small things. Minsan, naisip natin, baka hanggang salvation lang si Lord. Pero yung problema sa school, sa pamilya, o sa sarili, bahala na. Mali ito. Kung ang Diyos ay may detalyadong plano para sa ating eternal salvation, siguradong concerned din siya sa mga maliliit na bagay sa buhay mo. Hindi siya malayo, hindi siya passive. He is personal God na kasama natin araw-araw. Salamat po.